Isang magandang araw na naman po sa ating lahat. At ayun nga, yung sinasabi natin kahapon na i-reposition natin yung ating breeding pen. Bali, nagawa na po natin kahapon. So, hindi na natin na-videohan dahil nga po sa umambon kahapon. And ito na po yung kanyang kinalabasan. Bali, ilagay po natin banda rito yung ating breeding pen para lumuwag itong ating area. So, ayan nga, lumuwag na. And yung kulungan ng manok natin na isa ay nilagay na po natin dyan. And itong isa is dito. Bali, lalagyan na lang ulit natin ng tarapal para naman hindi siya nababasa. So, nilagyan ko rin pansamantala ng tarapal mga kaagri itong pagitan niya. Pero sa mga susunod na buwan, siguro sa susunod na buwan ay lalagyan din natin yan ng bubong para naman mas maayos at mas matibay mga kaagri. So ganito po yung ginawa nating position dahil nga po sa may balak po tayo na lagyan po natin ng bakod dito kahit yero lang sa side na to. And dito rin po sa part na to mga kaagri, sa likod ng ating kulungan na to ay lalagyan po natin ng yero tsaka harang. Kaya tinapat ko na rin po yung breeding pen sa unang pabahay ng ating manok para pag nilagyan natin ng harang ay dire-diretso na po. Ang intention kasi nun mga kaagri ay yung ating mga alagang pato para hindi sila makalabas. And doon maglalagay na lang siguro tayo ng pintuan. So pwede na po siguro yan mga kaagri. So pansamantala ito muna yung aming ginawa. So yun yung itong tarapal kasi na ito mga kaagri nasa gilid lang doon sa ating unang area. So para mapakinabangan ay pansamantala nilagay ko lang muna dito. Ito yung matibay na tarapal na ginagamit ng mga nagtatanim ng tabako. So makapal po ito mga kaagri, matagal na po yan kaya hindi pa nasisira kaya ginamit muna natin. At ang nangyari naman dito sa ating breeding pen dahil nga nilipat natin ay kailangan ulit natin siyang tambakan mga kaagri. So ayun, may mga siwang na sa gilid. Kailangan na naman po nating tambakan pero okay lang yun. And binaba na rin pala natin yung mga panabong natin para may saayos muna itong breeding pen. So ayan, tinampakan muna natin ng mga net saka yung ibang gamit. And dito naman sa kabila is ganun din. Bali, mas maluwang dito. Mas malaki yung tatampakan sa part na to mga kaagri. And ang kagandahan nito, yung pinatungan niya ngayon is original na lupa na. So hindi na po siya yung magka-crack or magkakaroon ng crack kasi nakapatong na siya sa original na lupa. Ngayon yung rooster natin mga kaagri oh. So parang mas maganda rin mga kaagri na wala dito yung panabong natin. Ang iniisip ko kasi baka madisgrasya silang dalawa, baka mag-away, parehas pa naman silang fighter, puluano tsaka manok panabong. So talagang mga palaban po yan mga kaagri. And hindi natin alam, baka nakuhanan na natin ng video itong aming nilipat na mga Muscovy ducks dito. So nilipat ko na rin mga kaagri. So ganito muna ang ginawa natin. Pansamantala naglagay muna tayo dito ng yero para hindi lang sila makalabas. Actually pangatlong araw na yata nila ngayon. O tama, Wednesday ngayon, pangatlong araw na nila. So binabalak natin mga kaagri dito sa baba ng paitlugan ng manok ay gagawa po tayo dyan ng paitlugan nila. So yun ang naging kulang sa ating unang alagaan ng ating mga pato, yung paitlugan. So nababasa yung mga itlog nila noon mga kaagri, kaya ngayon ayusin na natin. At least dito ay ayos naman yung ano natin. Napansin ko nung mga kalakasan ng ulan ay hindi naman nababasa sa loob. Kaya ang gagawin natin mga kaagri ay dito na tayo gagawa. And lalaliman na lang natin yung kanal dito para naman hindi talaga siya pumasok. So sayang kasi mga kaagri yung time na nababasa yung mga itlog. So sana ang dami na nating Muscovy ducks dito sa ating farm. So yung mga manok natin, ayun, naglilimlim yung dalawa. And binabalak ko pala mga kaagri yung mga naglilimlim natin doon na manok sa kabila ay dadalhin ko na rin po dito sa kapag pisa na sila. So yun po yung binabalak natin mga kaagri para dito na lang lahat sa
Bagay, ililipat naman natin lahat, pati yung mga kambing at yung mga ano natin. So hanapan natin ng pwesto dyan sa area na yan. Medyo patag ng konti dyan sa may bandang taas mga kagri. So konti lang yung ayusin natin dyan. Dyan ko binabalak ilalagay yung mga native na baboy natin. And yung kambing dun siguro sa may bandang taas na yon. So wala namang problema kahit na medyo slope yung area, dahil nga maglalagay naman tayo ng kanilang pahigaan or elevated po yung gagawin natin para sa ating mga kambing, para naman hindi tayo nahihirapang maglinis ng kanilang dumi mga kagri. So yung pabo natin, ayan, lumalaki na rin. And itong mga ano natin mga kagri, Brahma natin, malapit na rin po silang mangitlog. So pinag-iisipan talaga natin kung kuha tayo ng pure na rooster or yung ano na lang, yung mga nanditong ito, yung mga kapatid nito. So pag-isipan pa natin yung mga kagri. And update na rin po tayo dito sa ating alagang Muscovy ducks. Bali pang 4 days na po nila. So ayan, sa awa ng Diyos is kumpleto pa rin sila. Wala pa pong mortality mga kagri. Kaya lang kailangan na natin putulan yung kanilang buntot dahil sa sumasayat dun sa ano, nababasa siya mga kagri. So itong mga kagri, pinutulan natin lahat dati ng buntot. Yun nga lang is napabayaan natin yung 14 na piraso, 4 lang ang natira. So ang daming namatay mga kagri, sayang. So ayun mga kagri, dahan-dahan lang po yung ginagawa nating pag-i-improve dito, pero ayan, nakikita naman natin na may pagbabago naman kahit papano. So tuloy-tuloy lang natin to mga ka-agri dahil nga sa magkatatlong buwan pa lang naman tayo. At matagal pa yung timeline na hinihintay natin para makita talaga natin yung ganda ng lugar na to mga ka-agri.